Nilabas na ni Coach Timco ng 20-man pool para sa upcoming na FIBA window para sa FIBA World Cup 2027 qualifiers. So yun nga, lumabas ng 20-man pool ni Coach Timco. And surprisingly, 20-man pool itong nilabas ni Coach Timco. And then meron mga surprising names. So pag-uusapan natin isa-isa kung sino-sino nga ba yung mga nasa 20-man pool na to. And syempre, kagaya ng mga previous videos, isi-share natin yung personal 12 natin from this 20-man pool. So sino-sino nga ba yung nasa 20-man pool ni Coach Timco? Syempre, the biggest elephant in the room, returning to the program is 7'3" Kai Sotto, who napabalita na confirm na daw na maglalaro si Kai Sotto and nag-practice na siya with Gilas. This is big news kasi worry nga natin ng mga nakaraang weeks na parang wala talaga tayong big man dahil injured si QMB, wala si Mike Phillips, may personal matter na kailangang attendan abroad. So medyo lumiit talaga yung rotation ng big man natin, parang si AJ Edu and then si Junmar Fajardo na magfe-farewell tour na for this window. And alam naman din natin na mayroong mga 7-footer itong mga makakalaban natin para sa next window. So ang laking bagay na bumalik si Kai Sotto para sa team na to dahil nga crucial itong 2 games na to para sa Gilas dahil medyo tagilid yung standings nila and medyo must win talaga to para makasecure tayo ng chance para sa 2027 FIBA World Cup. It's good na nakabalik na si Kai Sotto dahil alam naman natin yung iniiba nung game kapag wala si Kai Sotto and yung impact niya talaga dito sa buong Gilas team na to, parang siya yung pinaka heart and soul talaga nitong team na to eh. So yeah, for sure makapasama sa Final 12 yan si Kai Sotto. Next on the list ay si Junmar Fajardo, 6'10" center from the San Miguel Beermen. In-announce din na ito na yung last window ni Junmar para sa Gilas after a 13-year run. Is it a 13-year run? Can't remember exactly. After 60 games sa FIBA. And ito na yung last dance ni Junmar. I think masasama din siya sa 12. Andyan si 6'10" AJ Edu from the Japan B-League. Si QMB, 6'10" from the Japan B-League, which is injured ngayon. Si Justin Baltasar, 6'8" center forward from the Converge Fiber Xers. Magpo-provide ng size and versatility at the 4 position. Andyan si Carl Tamayo, 6'8", 6'7" ba? Forward, who plays for the KBL, who will provide youth versatility din na kaya mag-play between 4 and a 3, who can shoot from the outside, who plays very physical, has a good touch around the rim. Carl Tamayo, andyan si Justin Brownlee, he's a 6'6", naturalized player natin from the Barangay Ginebra Gene Kings. Di pa yata nakapag-practice si JB as of this recording, pero for sure na nababalik siya sa team and he's gonna be healthy according to Coach Timco para maglaro dito sa next window na to. So sa next window na to, kailangan talagang pumutok dito ni JB kasi must win talaga to. And yun nga, sa pagbabalik ni Kai Sotto, mas luluwag yung floor para kay JB and may mas makakatulong sa kanya, lalo na sa ilalim. Next, nandyan din sa pool ni Coach Timco si Kevin Kimbao. He's a 6'4", 6'5" guard forward who currently plays in the Korean Basketball League as well. Isa sa mga brighter stars natin na pag-usapan na natin so many times. And si Dwight Ramos, our most consistent local player, syempre. Andyan si Dwight, 6'4", guard forward, can play the 1, 2, and the 3, who plays in the Japan B-League. And si Scotty Thompson from the Barangay Ginebra Gene Kings, 6'1" point guard. Ito yung main guy ni Coach Timco sa triangle offense niya. And he's a point guard who can do it all, who does a little bit of everything. A rebounding point guard who can play make, who can score, who can shoot. Actually, not much nga sa scoring pero meron din namang some form of scoring si Scotty Thompson. Pero ang habol mo kay Scotty Thompson ay yung intangibles. Bukod dun sa familiarity niya sa system ni Coach Timco, yung intangibles niya as a small guard, diba? Parang ikakaiba talaga yung rebounding ability ng Scotty Thompson eh. And then nandyan si Juan Gomez de Leaño. He's a 6'2" point guard from the Converge Fiber Xers. Dinadagdag niya is obviously energy, youth, athleticism, and scoring. That's what 1GDL does best, scoring. He's one of those combo guards na kaya namang mag-play make pero medyo dynamic scorer din siya. Can shoot from the outside, can slash, is athletic enough to be able to hang internationally. Chris Newsome is a guard from the Meralco Bolts in the PBA. He's aging, veteran. He's one of the defensive stoppers na meron tayo dito. And ang game niya is more of the perimeter game and playmaking. He's aging na rin at this point. Marami nagsasabi na kailangan na siyang mapalitan sa team. Chris Newsome, like what I've been always saying about him, is a locker room presence. Yun ang pinakaambag dito ni Chris Newsome. Next in the list is si RJ Abarientos, another guard from the Barangay Ginebra Gene Kings. Ito yung
parang next in line na next great point guard ng Ginebra after ni Scottie Thompson, and isa rin siya dun sa mga very familiar sa system ni Coach Tim Cone, kaya siya nandyan. And another is Troy Rosario, 6'7" forward and center from the Barangay Ginebra Gene Kings. Another player who's very familiar with the system, pero I think nandito lang siya sa list dahil nga nung una medyo manipis yung big man rotation natin, so medyo maliit yung chances niya na makapasok sa Final 12, pero nonetheless andyan pa rin si Troy Rosario. Calvin Oftana is back in the pool, a 6'5" guard forward from the TNT tropang 5G. Siya ang ating knockdown shooter, one of the best players ngayon sa PBA, pero sa internationally medyo lumalaylay medyo inconsistent, hindi masyado pumapasok yung mga tira, pero very skilled pa rin si Calvin Oftana, so tignan na lang natin kung gaganda yung laro niya, kung mapasama siya sa Final 12. Andyan din sa pool si CJ Perez, back in the pool, 6'2" guard from the San Miguel Beermen. He's a very, very dynamic player. He can score, he can slash, he can shoot from the outside. He is a really good perimeter defender. So, yun ang maaambag na isang CJ Perez. Pag pumutok sa 3 points yan, kaya niyang miscore on all 3 levels, diba? And at the same time, maganda yung perimeter defense niya. And he can guard the best point guards, or he can hang with the best point guards out there. And then, maganda rin sa kanya kasi ang galing niyang mang steal. Yun yung gusto ko kay CJ Perez eh. Minsan medyo makalat pag maalat offensively, pero ang dami niyang kayang gawin eh. Yung energy, yung athleticism, and yung defense talaga. Ang very underrated kay CJ Perez kasi kilala nga si CJ Perez as just a scorer. Sa list din si Mike Phillips, 6'8" forward, pero nagpaalam na si Mike Phillips na hindi nga siya makakalaro for this window dahil nga kasal ng kapatid niya sa States. Next is si Ange Kwame, 6'11" naturalized player. Nasa pool siya. I think mainly for the reason na yun nga, medyo una-una manipis nga yung big man lineup natin. So maybe kino-consider ni Coach Tim Cone na si Ange na lang yung palaruin. Lalo nga din, nagaling sa injury si Justin Brownlee. So sa tingin ko, ito yung dahilan kung bakit sinama si Ange Kwame sa pool na to. Dahil kung hindi nga umabot si Justin Brownlee, magbe-benefit din yung big man natin kasi wala nga tayong big man. Initially, yung initial reports dahil hindi nga makakalaro sila Kai Soto, si QMB, si Mike Phillips. So I think yun yung dahilan kung bakit sinama si Ange Kwame dito sa pool na to. And ito yung mga surprising players na hindi ko alam kung bakit nasama. And unang-una si Roger Pogoy, 6'2", guard from the TNT tropang 5G. Alam ko kailangan ng gilas talaga ng mga shooters, and marami na nagsasabi, and medyo dinideny ni Coach Tim Cone yung need for shooters natin. Pero sinama niya sa pool na to si RR Pogoy, who is relatively kilala as a shooter sa PBA. Although honestly, kung titignan mo para sa akin, sorry RR Pogoy, pero veteran na rin sa national team to si Pogoy, pero hindi siya effective as a shooter sa national team. Na-prove na yan time and time again. And meron pa nga mga nagsasabi dyan from the social media, sa mga Facebook groups dyan, na parang si Pogoy daw ang worst shooter ever for Gilas dahil ang galing-galing sa PBA, pagdating sa FIBA hindi makashoot. Pero nonetheless, RR Pogoy maybe on a different system like a Coach Tim Cone system, baka nga naman mag-work siya, and merong reason kung bakit nilagay siya ni Coach Tim Cone sa pool na to. And siguro na-feel ni Coach Tim Cone na yung ganong klaseng playstyle ni RR Pogoy ay magfe-fit sa offense na tinatakbo nila. And last on the list ng 21 pool is si Jeo Chu, 6'10" center from the Blackwater Elite. Ito sure ako na sinama lang talaga dito si Jeo Chu dahil nga sa wala na tayong big man initially from initial reports na hindi nga makakalaro si Kai Soto, si QMB, tsaka si Mike Phillips. And wala na tayong ibang big man, lalo na ang daming malalaking big guys na mga makakalaban natin. I think yun lang yung reason kung bakit nasama si Jeo Chu. Yung performance niya so far sa PBA, he's improving, but he's still raw pa rin eh. Hindi ko pa rin siya nakikita as that. Medyo suspect pa rin ang kanyang finishing under the basket. So until he improves yung finishing niya, dahil he's 6'10" guy, kasi laki niya si Junmar, pero ang sama talaga ng finishing niya under the basket. I don't think bagay siya sa international game ngayon. Maybe try natin sa mga, mga SEA Games, mga other international tournaments. Try muna natin, tingnan natin. Pero bata pa naman si Jeo Chu, and he has a lot of time to improve, and yun nga, sabi nga ng marami, hindi natin natuturo ang size. So Jeo Chu, 6'10" center from the Blackwater Elite. So yun yung 20-man pool ni Coach Tim Cone. Ngayon naman, syempre, ang paborito kong part, sino nga ba yung final 12 ko, yung personal? Kung ako si Coach Tim Cone, kung ako ang coach, sino sa 20-man pool na to ang pasok sa 12 ko? Umpisahan na natin. Syempre, unang-una si Kai Soto. Kai Soto is our 7'3" center. Alam natin yung kayang gawin yan eh. Yung impact niyan internationally. Powerhouse natin sa Asia. Powerhouse player yan sa Asia si Kai Soto. And he will be for a very long time. And he's only gonna get better from
now to many years to come. Siyempre si Kai Sotto, 7'3". Panglaban natin yan sa mga big man na makakalaban natin. Provides interior defense, may little bit of playmaking, can shoot a little bit, can from the perimeter. Kai Sotto, second on the list ko si AJ Edu. Ganun din, perimeter defense, 6'10" center. Kailangan natin ng size who can play, who can defend well. Yan, si AJ Edu. Very consistent din naman si AJ Edu sa pinoprovide niya sa Gilas ever since. And then, sasama ko pa rin si Junmar Fajardo for the reason nga na wala namang ibang center para may kapalitan lang itong dalawang to. And at the same time, ibigay na natin yung farewell tour na to para kay Junmar kasi he deserved naman niya para sa years and years of service niya sa national team. And marami man nagsasabi na hindi effective sa international game ang laro ni Junmar. Pero kung titignan mo, yung numbers niya, okay naman eh. Di ba? Nako-compare lang kasi siya as a 9-time PBA MVP. And sa international, hindi dominant. Well, of course, in the international game, hindi naman masagwa yung laro niya eh. Masagwa yung offensively, okay naman siya eh. Ang masasabi natin na offensively, okay lang. Marami namang tournaments na nag-average siya ng mga double-double. Okay naman, nagdo-double digit points naman and rebounds minsan. Pero ang pinaka-problema lang talaga sa kanya internationally ay defensively. So, yun lang. Aside, pero kung tatanggalin mo yung defense, yung pino-provide niya sa offense niya is okay naman eh. Hindi naman masama, hindi maalat as a player. So, yeah, bigay na natin kay Junmar tong farewell tour na to. Next on my list, I see Balt, feel like deserve na niya. For the reason nga na wala sila Mike Phillips, wala sila QMB. As a power forward, I think si Balti should be there na kasi nasama na siya sa pool on previous windows pero hindi siya napapasama sa Final 12. Kung mapasama man siya, halos di siya pinapaglaro. So I think ito na yung chance ni Balti na masama sa 12 and mapakita ko ano yung kaya niyang gawin internationally this time around, diba? 6'8", can shoot from the outside, very versatile. Si Justin Baltasar. And next on my list, I see Carl Tamayo, syempre, young guns. Lagi kong sinasabi, time na ng mga bata na to. I feel like Carl should be the starting 3 or 4 para sa Gilas, kung ano man. Pero Carl is playing really well. Nag-breakout season na to ni Carl, hindi lang sa Korea, pati sa Gilas program. So, yeah, Carl Tamayo. Next, I see Justin Brownlee. Justin Brownlee, kung healthy talaga siya, syempre, kailangan i-redeem ni Justin Brownlee yung sarili niya para sa window na to. And siya pa rin naman ng Michael Jordan ng Pilipinas. Kaya, nandyan siya sa Final 12 ko. Next in my Final 12, I see Kevin Kiambao, same as Carl Tamayo, isa sa mga young guns natin na feel ko dapat nasa kanila na yung minutes at yung light to be able to show out. Dapat sa kanilang team na to, their time is now. Ang ganda na ng lalaro ni KQ for the Gilas program nung last window. Karoon din sa club team niya. KQ is another bright asset for Gilas Pilipinas. And syempre, hindi pwede mawala dyan si Dwight Ramos. Dwight Ramos is our most consistent player sa Gilas. Honestly, mas consistent pa si Dwight Ramos kaysa sa mga naturalized players natin. Kahit anong sitwasyon, kahit sino kalaban, alam mo kung ano yung makukuha mo kay Dwight Ramos. A little bit of everything. And yung play style niya na very versatile, can play 1, 2, 3. And yung composure is very important na skill sa basketball. So, nandyan si St. Dwight. Number 9, binalik ko sa list na to si CJ Perez. CJ Perez is, nahirapan kasi akong maglagay ng another guard doon. As much as gusto ko si Chris Newsome. Alam mo yun, gusto ko si Chris Newsome or si Pogoy or si Calvin Oftana. Pinagpipilian ko doon sa spot na yun. Pero binigay ko na lang siya kay CJ Perez dahil, like, CJ Perez is someone who can play both sides pa rin. Diba? Kagaya ng sabi ko kanina, minsan na-overlook yung defense niya. Pero ang galing ni CJ Perez mang steal. Ang galing niya laterally. Ang galing, so solid yung perimeter defense si CJ Perez. And at the same time, pag si CJ Perez pumutok, kaya niyang umiscore sa labas at sa loob. So, yun minsan maalat lang talaga pero may chances, 'di ba, si CJ Perez, and he also provides energy and athleticism dun sa team. Next is si Scottie Thompson. Siyempre, I think masasama yan dyan. As much as maraming tao na gustong wala na siya dyan. Like I said, binibase ko lang tong 12 na to dun sa 20-man pool na sinend ni Coach Tim Cone. So, nandyan siya, siyempre, dahil siya yung main man ng Ginebra, siya yung pinaka nakakabisado sa system ni Coach Tim Cone. And hindi natin may tatanggi talaga yung intangibles na meron yung Scottie Thompson. Rebounding ability and all that. And yun nga, familiarity with the coach and the system is very big. So, si Scottie Thompson, yan, I think siya pa rin ang captain ng team na to.
Next ay si Juan Gomez de Leaño. Tingnan patunayan na ni Juan Gomez ng previous windows na pang-international talaga yung laro niya. At 6'2", very dynamic, combo guard, can facilitate, can score on all levels. Very athletic enough to be able to score against bigger guys internationally, can shoot from the outside. Juan Gomez de Leaño, alam naman natin yung kaya niyang gawin, ay pakita na niya yan. So, deserve niya yung spot na yan. And last on my list ay si RJ Abarrientos, another player na parang ayaw ng maraming tao for this team na. And ulitin ko ulit, itong 12 na to ay base lang dun sa 20-man pool na binigay na nilabas nila Coach Tim Cone. So, ang choices ko outside of RJ ay yun din, si RR Pogoy, si Calvin Aftana, at si Chris Newsome. Dito medyo nag-lean ako ng konti nung una kay Newsome because of the leadership, the defense. Pero na-realize ko na mas malaki yung chance talaga na makapasok si RJ. Kasi nga, Hinebra siya and siya na yung parang main point guard ng Hinebra ngayon. So, and at the same time, mas bata siya. I think yung future din ng Gilas ay ihahanda sa mga bata na to. Chris Newsome is aging. I think yun yung reason kung bakit sa tingin ko si RJ din ang mas pinili ko. Actually, hindi pala sa tingin ko. Yun din yung reason kung ba't si RJ ang mas pinili ko kasi kung si Chris Newsome lang din or si Calvin Aftana who's really struggling or si Pogoy who's a veteran na hindi naman gaanong nagpa-perform talaga internationally, mas gusto ko lang si RJ at least ma-expose siya sa international, ma-develop pa siya. And magkalat man siya doon, at least magiging aware siya sa mga kalat niya and hopefully maayos niya in the future dahil bata pa naman to si RJ. So yun yung final 12 ko. Ulitin ko lang: Kai Soto, AJ Edu, Junmar Fajardo, Justin Baltazar, Carl Tamayo, Justin Brownlee, Kevin Kiambao, Dwight Tramos, CJ Perez, Cathy Thompson, Juan Gomez de Leaño, and RJ Abarrientos. So yun, kayo share nyo naman sa akin kung sino yung final 12 nyo down below dyan sa comment section. And kung di nyo gusto yung team ko, okay lang yan. Just let me know. Pag-usapan natin why or why not. Team ko naman yan. Wala namang tama or mali dito. Pero share nyo na lang yung thoughts nyo down below or kung merong dapat pang mapasama sa pool na to in the future Gilas window. So yun lang. Peace.